Sir Carlo, anong ano natin dito? Ihahabol natin mga katrakas no, na may mga dumating tayong mga unit na 12-wheeler saka 10-wheeler na wing van. Ano mo yung mic, Meran? Sige, mic ba to? Akin yung VIP. 12-wheeler na wing van at 10-wheeler na sleeper van. Towing na rin, full recondition. Ito, nauna na itong isa. So makikita nyo, napinturahan na yung harapan niya, yung cowl. At pati ito pinupunturahan na rin. So, ito mga trackers tong isa. May mga nire-repair pa tayo dito. Ongoing ng fully recon na to. Ang engine nila, parehas silang 6UZ1. Yan, 6UZ1 engine. Itong dalawang unit na to na nasa likuran namin. At available pa to mga trackers. So, mga inaabangan sa atin ng mga subscriber natin from Visayas, Mindanao. Kasi yan yung mga unit na talagang matawid dagat. So ito yung mga pangailangan nila, lalo na itong reefer van na to. So yung mga humahango dyan ng mga tuna, sa mga Gensan, ganyan, mga para galing mga Mindanao, Visayas, ayan. Kailangan nila to mga trackers. So itatawid dito, iaangkat sa probinsya, papunta rito sa Maynila. So mga ka-trackers, pakita natin sa inyo. Ang unit na to, 12-wheeler. Tulad ng sabi ni manager kanina, pares lang sila ng makina. So ang pinagkaiba nila yung unit type, ito is wing van at ito naman ay reefer van. Pares ng haba, 32 feet. Of course, siyempre, double I-beam yan. Mapapansin nyo, yung makina napakasariwa. Sa Japan pa lang po, i-check na po natin ang makina. Lahat po yan goods. So kaya wala kaming ginagalaw dyan, change oil lang po talaga. Kaya ang trabaho lang ginagawa namin dito is nire-restore namin yung mga rust po dyan, yung mga kalakalawang po dyan, pinturahan. Mga katrakas, no, dalawang tangke na ito, 100 liters, 100 liters, 200 liters, 200 liters. So, pang malayo po talaga mga katrakas. Airbag suspension. Ayan po. Lahat po yun, nagana po lahat yan. At ginawa namin sa Japan to, hindi naman talaga ito bugbog po talaga. Kaya mga katrakas, no, nakabuka. So mga trackers, makita nyo yung flooring nya. Ayan, sariwang-sariwa ang flooring nya. So yung iba, nire-repair natin dito. So hindi na natin siyang nire-remedyohan lang. Sa atin, pinapalitan natin yan. So nire-repair natin yan. So talagang quality tayo gumawa rito. Yung katulad sa iba, tatapalan lang, re-repairin lang. Pero ito, repair tayo, palit bago. So yun yung kaibahan natin sa iba. So ito mga trackers, napakasariwa tong unit na to, ng 12-wheeler na to. Ay sa reefer van unit natin. So stainless ang pito, ang mga handle, ang bisagra nito stainless din. At mga trackers, mahalaga to. May power lifter. So kung gaano kabigat man yung kakarga nyo, kayang-kaya. At corrugated steel flooring na rin ito. So ang cooling system nito mga trackers ay Topre. So ito yung hinahanap-hanap ng ating mga kliyente dahil top of the line tong Topre sa cooling system. Dati yung handle pa lang, stainless pa lang. Ayun, isa pa, naka-power lifter. Yan. Tama si Bisor. So, yun mga trackers. So, ano pang hinihintay nyo? Magbe-bare months na ulit. Bare months na. Magdi-December na. So, hapon na kayo mga trackers dito. Yan, yung gulong oh. Tumating ko nga. Uy, kapal pa. Pareho silang Isuzu 6UZ1 ng makina. Itong unit na to, yung isa is a reefer van. Tapos yung isa is a wing van. Kita nyo mga ka-trackers, di ba? Kita nyo, yung isa to is 12-wheeler yan. Tapos itong isa na to, makita nyo, it's 10-wheeler yan. Meron kayo nakikita na mga 10-wheeler na malalaki ang gulong. Meron kayo makikita mga 12-wheeler na maliliit ang gulong. Kita nyo to, mga gulong na to. Ito sa mga sadam to, mga gulong na yan, sa mga sadam, yung mga dump truck na malalaki, di ba? Bigyan ko kayo ng tips mga ka-tracker. Pag nakakita kayo ng maliliit na gulong na mga 10-wheeler o 12-wheeler, yan ay nasa city yan. Kumbaga ang delivery niya within the city lang. Kapag nakakita kayo ng malalaking gulong na katulad nito, ayan, na ilang stud to? 10 stud yan, 10 stud. Yan yung mga bumabiyahe na ng probinsya. Yung mga tumatakbo yan ng mga 5 hours, 10 hours na yan. From north to south, yan yung bumababa hanggang sa mga ano yan. Magdi-deliver yan. Galing yan ng mga Tokyo, galing yan ng Fujisawa. Magdi-deliver yan hanggang doon sa Fukuoka, sa Japan. Sa southern part. Tapos babalik na naman niya, may mga karga yan ng mga goods or kung ano-ano man. Yan ang ginagamit. So pag nakita niyo itong maliliit na gulong,
For example lang makita nyo maliit na gulong. Mga pang city lang yan. Kasi sa city, bawal ang malalaking gulong, mga ka-trackers. Yeah, may natutunan na naman kayo dito sa atin Sa Japan, bawal ang malalaking gulong sa city. Alam niyo kung bakit? Kasi malakas makasira ng kalsada ang malalaki ang gulong. Kaya napakaganda ang mga karsada sa Japan. So ito, hindi pumapasok yan ng city. Siguro papasok lang yan hanggang sa Fujisawa lang. Hanggang Fujisawa lang ang pasok dyan. Doon kasi pwede pa pumasok doon yung malalaking gulong ng truck. Kasi doon yung mga ginagawa yung malalaking truck, doon yung mga pabrika talaga. So pag nag-enter na yan sa city, eto na, mga maliliit na gulong na. Yon. At saka ito mga ka-tracker, makita nyo, ito is a 12-wheeler. Ang 12-wheeler na yan is double I-beam. Yon. Double I-beam yan mga ka-tracker. So pagliliko siya, dalawa yung kanyang sa left and then dalawa yung sa right. So bali apat ang nagto-turn sa kanya. So ang advantage nito, sabi nila is ano advantage niya, Lo? Madali liko. Madali maniobra. Madali maniobra. Ang 10-wheeler, isa lang siya. Para sa akin mga ka-trackers, yung iba ito ang gusto. So sa mga logistics, sa mga bumabiyahe ng Luzon to Mindanao, ito yung gusto nila. So ayan, ito mga ka-tracker, napaliwanag natin sa inyo. Yung isa na to is a wing van, yung isa na to is a reaper van. So ayun mga ka-trackers, kaya ano pa lagi ko sinasabi sa inyo, tawag na kayo dito, baka kayo na ang Susunod na mga may-ari ng truck dito sa Golden 20. Kaya mga ka-tracker, nagpapasalamat ako sa mga idol na patuloy na sumasubaybay sa atin, na lagi nanonood dyan, lagi silang tumatawag sa atin na ang gaganda ng mga truck ninyo. Iba yung quality ng truck natin mga ka-tracker, iba compared to others, di ba nga? So ayun mga ka-trackers, ang mga buyers na umusga natin at ang mga buyers na nagsasabi pag may kalidad is sinasabi mo lagi. quality is our top priority. Ayun lang mga ka-trackers, kaya magbabalik kami sa susunod at stay tuned lang kayo lagi para sa mga update natin dito sa Golden 20. Maraming mga salamat mga idol, mga ka-tracker. Thank you.